Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Mga opisyal ng Smartmatic sinampahan ng reklamo sa Commission on Elections. Koalisyon ng mga kaalyado ni Presumptive President Rodrigo Duterte sa Kamara lalo pang lumalawak. Planong bilateral talks ng bagong administrasyon sa China kaugnay ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, isang positibong hakbang ayon sa isang maritime law expert. Police Cavaliers Association itinangging masama ang loob sa pagkakapili kay Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa bilang susunod na hepe ng Philippine National Police. Mahigit pisong dagdag presyo sa produktong petrolyo ipatutupad ng mga oil companies sa susunod na linggo. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-20 sa buwan ng Mayo taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring center sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang magkahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Quezon City at Nueva Ecija. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang naaksidenteng motorcycle rider sa Mindanao Avenue, Barangay Bagbag, Quezon City, pasado alas 4 kaninang madaling araw. Si Romer Riamo ng Barangay Gulod, Quezon City ay halos hindi makausap dahil sa pinsalang tinamo sa kanyang ulo matapos na bumangga sa concrete separator na nasa gitna ng kalsada. Bagamat may suot na helmet, napinsala pa rin ang kanyang ulo dahil sa lakas ng impact ng kanyang pagkatilapon mula sa motorsiklo. Ayon naman sa tauhan ng MMDA na rumisponde, accident prone ang lugar dahil palaging ninanakaw ang traffic signage sa concrete separator na nasa gitna ng kalsada. Wala ho tayong signboard ngayon dyan kasi po ang mga signboard natin dyan ninanakaw. Madalas po natin lagyan yan saka 3 bariles, kinabukasan wala na naman. Matapos na malapatan ng paunang lunas ang biktima, dinala ito sa Quezon City General Hospital upang mabigyan ng kaukulang atensyong medikal. Samantala, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang naaksidente sa motorsiklo sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Barangay Bangad, Cabanatuan City, Nueva Ecija, pasado alas 10 kagabi. Kinilalang naaksidente na si Jerby Apoderabo, 25 anyos, taga-Haen, Nueva Ecija, na nagtamo ng sugat sa kaliwang braso. Ihahatid sana ni Apoderabo ang kanyang kamag-anak na batang babae sa Bungabon nang masagi sila ng isang truck. Kinilala naman ang driver ng truck na si Marcelo Diguilla, 63 taong gulang. Matapos na malapatan ng pangunang lunas si Apoderabo, ay dinala na siya ng UNTV News and Rescue Team sa Good Samaritan Hospital. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita! Lalo pa nadagdagan ang bilang ng mga kaalyado ni Presumptive President-elect Rodrigo Duterte sa mababang kapulungan ng Kongreso matapos na lumagda sa kasunduan ang Nationalist People's Coalition o NPC na sasanib ito sa PDP laban. Ito ang balita ni Grace Cassie. Mayroon na rin kasunduan ng PDP laban sa Nationalist People's Coalition o NPC na mayroong nasa 50 miyembro. Ayon kay NPC President Congressman Georgie D. Agabao, handa sila na suportahan ang legislative agenda ng Duterte administration. NPC to support President Rodrigo Duterte
That's the first item in the agreement. And second, an agreement to support Congressman Pantaleon Alvarez as the next Speaker of the House of Representatives. Dahil dito, kumpiyansa si PDP Laban President Senator Aquilino Coco Pimentel na makukuha nila ang speakership post sa lower house. I'm sure that I'm now going to see my party mate, Congressman Bebot Alvarez, as the incoming or the new Speaker of the House of Representatives. Sa pagtaya naman ni PDP Laban Secretary General Congressman Pantaleon Alvarez, nasa 180 na kongresista ang susuporta sa kanya sa pagka-House Speaker. Dagdag pa nito, nakikipag-usap na rin sa kanila ang National Unity Party o NUP, Makabayan Bloc at United Nationalist Alliance o UNA. Una nang nagbigay ng suporta sa PDP noong Miyerkules ang Lakas CMD at mayroon din itong alyansa sa Nationalista Party. Sinabi pa ni Alvarez na hindi bababa sa 50 kongresista mula sa Liberal Party ang gustong lumipat sa PDP Laban. Merong mga gustong lumipat sa PDP Laban. At hindi ko pa mapangalanan, marami. Samantala, kinumpirma rin ni Alvarez na nagpulong sila kagabi ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. Kabilang sa kanilang napag-usapan ay ang pagsuporta ni Belmonte sa mga programang ipatutupad ng Duterte administration. Kabilang naman sa mga pinagpipilian ng PDP Laban na maging majority leader ay sina Ilocos Norte Representative Rudy Fariñas ng Liberal Party, kasalukuyang minority leader na si Ronaldo Zamora at Camarines Sur Representative Rolando Andaya. Binigyan din pa ni Alvarez na prioridad nila sa pagpasok ng 17th Congress ay ang pagsusulong ng federalism. Grace Casin, UNTV News, Worldwide. At kaugnay ng pagsanib puwersa na yan, inihayag ni Senador Coco Pimentel na nakakuha siya ng suporta mula sa PDP Laban sa kanyang pagtakbo bilang Senate President. Ito ang balita ni Brian De Paz. I will aspire to be Senate President so that the agenda of the party and the President can be shepherded through the Senate. Inanunsyo na ni PDP Laban President Coco Pimentel na hangad niyang maging Senate President ngayong 17th Congress. Nilinaw naman ni Pimentel na wala pang direktang sinasabi si presumptive President Rodrigo Duterte na siyang nais na maging Senate President. Ngunit nagbigay na ng suporta ang kanyang partido at handa siyang makipag-usap sa kapwa senador upang makakuha ng boto. Wala po siyang nasabi sa akin na may blessing, he's blessing me, but it's my party mates who are blessing me, so that's why I'm aspiring for it. Mga kailangan ng 13 votes mula sa 24 na senator upang maupong Senate President. Si Senador Coco Pimentel ang nag-iisang miyembro ng PDP Laban sa Senado. Umaasa ito na kung nakipagkoalisyon sa lower house ang Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, National Union Party at ilang miyembro ng Liberal Party, sana ay gayon din sa Senado. Bukod kay Pimentel, matunog rin ang pangalan ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senate President. Ngunit hindi rin pabor si Pimentel sa term sharing sa Senate Presidency. Hindi po ako naniniwala sa term sharing. Once we pick the Senate President, let him finish his, let's say, the 3 years or the 6 years, depending on his term. Si Senator Alan Peter Cayetano and I belong to one group which supported the candidacy of President Duterte. Hence, we will possibly engage in a friendly competition for the commitments of our colleagues and in the end, we will have to work together. 3 block ang sinasabing maglalaban sa pagka-Senate President. Ang mga ito ay ang grupo ni incumbent Senate President Franklin Drilon, Senator-elect Tito Soto at Senador Coco Pimentel. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Naniniwala si Silvestre Bello III na magtatagumpay ang usapang pangkapayapaan ng pamahalaan sa National Democratic Front o NDF sa ilalim ng Duterte administration. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Walang dapat na precondition ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines kapag ipinagpatuloy ang usapang pangkapayapaan. Ito ang posisyon ni Silvestre Bello III na itinalaga ni presumptive President Rodrigo Duterte na government negotiator. Ayon kay Bello, kung magkakaroon ng preconditions ay lalabagin nito ang umiiral na kasunduan sa The Hague Joint Declaration. Let's go back and talk
Now, when we talk, let's talk about the releases of the political prisoners. Pag-usapan natin, are they covered under the justice? Doon natin pag-usapan sa negotiation. Nagkaroon ng deadlock ang peace talks ng pamahalaan sa NDF sa ilalim ng Aquino administration dahil na rin sa usaping nakapaloob sa mga nakakulong na mga lider ng rebelde. Hinihiling ng NDF na palayain ang kanilang mga miyembro na tumatayo ring kanilang peace consultants. Ayon kay Bello, hindi gaanong magiging mahirap na ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa ilalim ng Duterte administration. With our president, who has a very big mandate from our people and who has shown his political will to pursue the talks, he will be able to bring these talks to its logical conclusion, and that is lasting peace for our country. Si Bello ay mahigit 11 taon na ring tumutulong sa peace process. Bahagi si Bello ng pagbalangkas sa 1995 Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG noong panahon ni Pangulong Fidel Ramos. Nel Maribuho, UNTV News Worldwide. Samantala, pinag-iingat ng ilang mambabata si presumptive President-elect Rodrigo Duterte sa pakikitungo sa Communist Party of the Philippines o CPP. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Pinayuhan ng dating Defense Minister at ngayon Senate Minority Floor Leader na si Senator Juan Ponce Enrile ang susunod na administrasyon na pangungunahan ni presumptive President-elect Rodrigo Duterte na pag-aralang mabuti ang pagtatalaga sa gabinete ng mga makakaliwa o kilalang miyembro ng Communist Party of the Philippines. Ayon kay Senator Enrile, may mga implikasyon ito sa seguridad ng pamahalaan at ng buong bansa. The military studied it very well. There are security implications dyan eh. Ganun pa man, may kumpiyansa pa rin si Enrile na alam ng kampo ni Duterte ang maaaring kahinatnan ng ginagawa nitong pakikipag-usap sa mga leftist. Naniniwala rin ang mambabatas na may mga magagaling na advisor si Duterte patungkol sa usaping ito. Una nang sinabi ni Duterte na bukas sa mga miyembro ng leftist group ang ilang cabinet post, partikular na ang Department of Social Welfare and Development, Labor and Employment, Agrarian Reform at Environment and Natural Resources. Nakahanda rin itong palayain ang mga nakapiit na may sakit at may edad ng mga rebelde, alang-alang sa humanitarian grounds, ganun din ang peace negotiators kung pagtibayin ng mga tauhan ng militar, pulisya at state prosecutors. Nang tanungin naman kung dapat ba munang magkaroon ng peace agreement sa pagitan ng gobyerno at CPP bago bigyan ng posisyon sa pamahalaan, sinabi ni Enrile na depende ito sa magiging political decision ng susunod na administrasyon. Ganito rin ang paniniwala ni Senador Sergio Osmeña III. Kasi meron pa silang underground net, di ba? So, they have to lay down their arms. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide. Nilinaw ni Senator Cynthia Villar na walang personal na interes ang kanilang pamilya sa pagkakatalaga ni presumptive President-elect Rodrigo Duterte sa kanyang anak bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ang balita ni Brian De Paz. Hindi dapat mangamba ang publiko sa pagkakatalaga ni presumptive President-elect Rodrigo Duterte kay Las Piñas Congressman Mark Villar bilang DPWH Secretary. Ayon kay Senator Cynthia Villar, walang personal na interes ang kanilang pamilya sa kagawaran na pamumunuan ng kanyang anak. I am assuring the public na wala kaming personal interest dyan. Yan ay choice ni President Digong. Hindi naman namin hiningi yan, di ba? And ang akin naman ang anak is coming to the position na meron namang nalalaman. Paliwanag ng senadora, maingat ang kanilang pamilya kung ang pag-uusapan ay pagninegosyo. Kami naman po ay very legitimate businessman. We don't need government to earn. So, Mark would like to serve. So kung gusto niya mag-serve, our family will be supportive. Ayon kay Senator Villar, hindi rin dapat gawing issue ang C5 Road Extension Project at ang Daang Hari SLEX Connector sa pagkakatalaga sa anak niyang congressman bilang kalihim ng DPWH.
Sinabi ni Villar na ang mga proyektong ito ay sa administrasyon pa ni outgoing President Aquino. Ayon sa senadora, napakahalaga ng C5 at Daang Hari sa mga nakatira dito. And if you ask the people from this place, how can they live without C5 and Daang Hari? Ibig sabihin, napaka-importante po sa amin yung mga road na yan. Hindi naman si Senator Villar ang nag-build niyan. Public Works, siya lang ang nag-vision niyan. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Nagsampa na ng reklamo ang kampo ni Vice Presidential Candidate Bongbong Marcos ng paglabag sa Automated Elections Law laban sa mga opisyal na Smartmatic kaugnay ng ginawang alteration sa transparency server. Ito ang balita ni Victor Cosare. Formal nang naghain ng reklamo sa COMELEC Law Department ang kampo ni Vice Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. laban sa mga opisyal ng Smartmatic dahil sa hindi otorisadong pagbabago sa script o program ng transparency server. Tumatayong complainant sa kaso si Abacada Party List Representative Jonathan De La Cruz, ang campaign advisor ni Marcos. Ayon kay De La Cruz, nilabag ng Smartmatic ang Automated Election System Law dahil sa ginawang script alteration sa transparency server. These are, to our mind, patent violations and breach of protocol of the automated election law and the rules of the COMELEC. Mayroon po doon sa Article 29, dito po sa automated election law, na maski na anong ginawa mo, kung mayroon kang ipinasok, mayroon kang kinalikot doon sa mga sistema mismo, maski na ano pa maging resulta, violation po yun. Respondent sa reklamo ang project manager ng Smartmatic na si Marlon Garcia at ang kanilang project director na si Eli Moreno. Kasama rin sa reklamo ang isang Neil Baniged na miyembro ng Smartmatic Technical Support Team at si Rui Peñalba, ang IT officer ng COMELEC. Apparently, he gave the password to Marlon Garcia. Why they were able to open the system. On the other hand, Peñalba is saying that he did not authorize Marlon Garcia. So let them talk it among themselves. Bukod sa correction na ginawa sa program noong 7:30 ng gabi ng May 9, kinu-question din ng kampo ni Marcos ang pagtigil ng transmission ng election results bandang alas 10 ng gabi. If the results that come out of this unofficial partial count, which is already 96%, will vary from the official canvas, there will be a problem. There will be a problem, even if it is unofficial. Ano pa ba yung mga ibang nangyari na maaring magkaroon ng impact dun sa resulta mismo ng eleksyon? Una nang sinabi ng COMELEC na magsasagawa sila ng formal na investigasyon sa nangyaring pagbabago sa program ng transparency server. Samantala, nagtipon-tipon naman sa labas ng tanggapan ng COMELEC ang mga taga-suporta ni Marcos. Bukod sa reklamo, nagsumiti din ng sulat sa COMELEC ang kampo ni Marcos na humihingi na magkaroon ng audit sa mga sistemang ginamit sa nagdaang halalan. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Nagdaos naman kagabi ng victory party si Senator-elect Leila De Lima kasama ang kanyang mga supporter, outgoing President Benigno Aquino III at iba pang matataas opisyal ng pamahalaan. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Ngiting-ngiti at masiglang-masigla si newly proclaimed Senator Leila De Lima nang dumating sa kanyang victory party kagabi sa Quezon City. Ang senadora binate at kinongratulate ng lahat ng supporter na naroroon sa kanyang selebrasyon. Kabilang sa mga panauhin ni De Lima kagabi ay sina Pangulong Benigno Aquino III, Presumptive Vice President Leni Robredo, DSWD Secretary Dinky Soliman, House Speaker Feliciano Belmonte, pati na rin ibang kongresista at mga politiko mula sa Partido Liberal. Sa exclusive interview ni De Lima sa UNTV News, ibinahagi nito ang kaligayahan na nadarama ngayong tapos na ang kanyang laban sa senatorial race. I'm so relieved that the wait is over. Kasi syempre, habang di pa natatapos yung canvas, you can never tell, anything can happen. So, relieved po tayo na natuloy yung proclamation without any hassle. So, masaya-masaya lang po ako.
Ayon din sa kanya, hinahanda na rin niya ang mga panukalang batas na may kaugnayan sa pagpapabuti ng criminal justice system at paglaban sa korupsyon na aniya magiging priority niya bilang senador. Pero bago muna ang lahat, uunahin muna ng senadora ang pagpapasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa kanya. Kasi pupunta ako ng Bicol sa Iriga sa amin, sa hometown ko. Doon din ako magta-Thanksgiving, Thanksgiving Mass, Thanksgiving Lunch, yung sa mga kababayan ko doon, tsaka yung mga relatives ko doon. Pero after that, next week, bala ko, isahan na rin yung mga pagpunta ko sa mga iba't ibang lugar na kung saan nag-promise ako na babalikan ko sila kapag ako'y manalo. And I really want to keep those promises. Hinarana ni Jerfil Flores at John Arciles de Lima at kanya mga panauhin. Maya-maya pa, napakanta na rin ang senadora. Maging si Pangulong Aquino at Senator Dinky Soliman sumali na rin sa kantahan. Sa huli, nagbigay ng mensahe ng suporta si Pangulong Aquino kay Senator de Lima. To all of us who believe in you, who have had you as the calling that could always be depended upon, be assured that we will always be behind you, if necessary, beside you, or again, in the ultimate task, if we have to be in front of you, we'll always be there for you. Congratulations, Laila. Joyce Balancio, UAN TV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Planong pagbabalik sa death penalty may epekto sa imahe ng bansa sa international community ayon kay Acting Justice Secretary Emmanuel Caparas. Planong bilateral talks ang bagong administrasyon sa China kaugnay ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, isang positibong hakbang ayon sa isang maritime law expert. 21,000 karagdagang bagong pulis kailangan ng Philippine National Police. Nagbabalik ang ito ang balita. Inilatag ng isang political scientist sa Canada ang mga dapat ikonsidera ng pamahalaan sa pagtatag ng federal form of government. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Federalismo at well-balanced cabinet. Yan ang ilang mga pagbabago na nais ipatupad ni presumptive President-elect Rodrigo Duterte. Ngunit ano nga ba ang maidudulot nito sa ating bansa? Ibinahagi sa UNTV News ng isang political scientist sa York University dito sa Toronto na si Dr. Ethel Tunggohan ang mga maaaring maging kalagayan ng bansa sa ilalim ng federalismo. Kabilang sa mga bansang umiiral ang federalismo ay Switzerland, Germany, United States, Canada, Australia at India. Sa sistemang ito, pinaghahatian ng national at regional governments ang kapangyarihan sa pangangasiwa ng estado, partikular sa usaping pangpinansyal. One potential critique of federalism is that rather than seeing the Philippines as one nation, people will start seeing the Philippines as being part of different regions, different nations. I think that it's important to look at different models of federalism to see what model of federalism will work in the Philippines. And it's also important to consult other countries like Canada to see what type of lessons the Philippines can learn. Ngunit ayon kay Dr. Ethel, hindi maituturing na sagot ito sa pangmatagalang kapayapaan, maliban ng magkasundo ang bawat isa sa pagsulong ng sistemang ito.
For federalism to work, all parties should see this as being an important mechanism. I do think that it's important that he is actually willing to sit down with different factions to promote lasting peace, to promote an agreement that all of them will abide by. Target ng Duterte administration na makapag-submit ng federalism proposal sa loob ng 2 taon. Sinang-ayunan naman ni Dr. Tunggohan ang nais ni Duterte ng pagkakaroon ng well-balanced cabinet gaya ng kay Prime Minister Justin Trudeau ng Canada. Duterte actually said that, like Trudeau, he will make sure that there's gender parity in cabinet. And he cited Canada as an example that led him to conceive of this policy. And I think, that itself is a sign that perhaps Duterte would be willing to promote gender parity in the Philippines. Kabilang sa mga sektor na ikinukonsidera ni Duterte sa kanyang gabinete ang mga indigenous people, kabataan at kababaihan. Naniniwala ang mga Pilipino dito sa Amerika na malaki ang magiging pagbabago sa pagdating ng bagong administrasyon. Subalit umaasa silang hindi masisikil ang karapatan at ang kalayaan ng bawat isang mamamayan. Kasama ang Los Angeles at New York News Team. Mula rito sa Toronto, Canada, Noel Poliarco, UNTV News, Worldwide. Ipinahayag naman ng isang maritime law expert na positibong hakbang ang plano ng incoming administration na makipag-bilateral talks sa China kaugnay ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Darlene Basingan. Darlene, sino nagsabi nito? Yes, Attorney Reg, magandang hapon sa inyo at sa ating mga manonood. Ipinarating na ni presumptive President Rodrigo Duterte kay US President Barack Obama na bukas siya sa bilateral talks sa China. Ayon sa isang maritime law expert, masasabing positibo itong hakbang dahil posibleng makatulong upang humupa ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Pakinggan natin ang pahayag ni Professor J. Batombacan. It will help reduce the possibility of an incident that will rise from misunderstanding dun sa West Philippine Sea, which might lead to an escalation or a conflict. Our problem right now is that it's still not clear, what exactly he will say or signal to the Chinese when he talks with them. Sa mga susunod na linggo, inaasahang maglalabas na ng desisyon ang Arbitration Court kaugnay ng kasong inihain ng Pilipinas laban sa China. Sa isang exclusive interview naman sa New York Times, sinabi ni Pangulong Aquino na dapat tignan ang katotohanan na kailangan ng Pilipinas ang panlabas na tulong sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Paliwanag ng Pangulo, bagamat maaari namang gamitin ng boses ng Pilipinas sa usapin, hindi pa rin naman nangangahulugan na agad kakatigan ang Pilipinas ng iba pang bansa sa naturang issue. Sinabi rin ng Pangulo na obligado ang Amerika na tulungan ng Pilipinas sakaling i-reclaim ng China ang Scarborough Shoal. Ngunit sa ngayon ay wala pa namang indikasyon na gagawin ito ng China. Kunestyon kamakailan ni Duterte kung bakit nawala ng kontrol ang Pilipinas sa naturang lugar. Ayon kay Professor J. Batombacan, hindi pa rin naman tuluyang nawawala ang kontrol ng Pilipinas sa malaking bahagi ng Scarborough Shoal kung usaping legal ang pag-uusapan. Narito muli ang pahayag ni Professor J. Batombacan. Since we are not able to go there freely and our fishermen are not able to fish there without interference, we seem to have really lost a large amount of control in that area. And that legally, doon siguro pwede kang magkaroon ng discussion whether we have legally lost it. Well, in law, we have not yet lost Scarborough Shoal. Darlene, isa sa mga requirement para makuha ng isang bansa ang isang teritoryo ay yung tinatawag na occupation. Ayon ba kay Mr. Batombacal na parang kailangan din ba tayo gumawa ng active occupation ng mga areas na kiniklaim natin na sa atin para hindi mawala yung ating mga legal rights? Actually, wala naman nabanggit si Professor J. Batombacal regarding that. Ang sinabi nga lang niya sa atin kanina na isang positive move ang makipag-bilateral talks with China. Sakali nga na mag-fail yung current efforts sa ginagawa natin ngayon para ma-resolve ang issue sa West Philippine Sea. Hasn't he ever considered na baka nag-fail na talaga yung ating ginagawang
efforts no, na makipag-bilateral talks with China, kaya tayo umabot dito sa arbitration na pagpa-file ng case natin sa arbitral court. Kasi for the longest time, di ba, we tried to send a note verbal sa China kung paano yung mga ginagawa nilang pag-occupy ng ating teritoryo doon at saka yung threat to our sovereignty. Kailangan ba sa atin pa rin, sa Pilipinas pa rin, mag-umpisa yung efforts na yun or dapat China na yung hintayin natin na mag-propose nun? Ang sinasabi nito ni Attorney Jay Baton Bakal, dapat laging open ang communication natin with China because through that, kapag meron tayong bilateral talks with China, at least yung tension, may possibility na hindi tumaas yung tension doon sa area. Ang nangyayari kasi ngayon, tila wala tayong communication with China regarding the issue. Kaya yung nangyayari, medyo nagkakagulo ng kaunti doon sa area and baka mag-start ng conflict kapag meron lang kaunting military action na nangyari. So, importante daw na magkaroon tayo ng communications with China. Maraming salamat, Darlene Basingan, para sa ulat na yan. Samantala, bahagi ng ginagawang paghahanda sa pag-upo sa pwesto ni Presumptive President-elect Rodrigo Duterte ang pagbisita sa Malacanang ng ilang tauhan nito. Mula sa Davao City, itong balita ni Nel Maribuhok live. Nel, go ahead. Magandang gabi, Attorney Reg. Iniulat nga ng transition team ni Presumptive President Rodrigo Duterte na bumisita na sa Malacanang ang ilang miyembro ng advance party mula sa Davao City Mayor's Office. Ayon kay transition team spokesman Peter Lavinia, ang pagbisita sa Maynila ng ilang tauhan ni Duterte ay bahagi ng paghahanda sa darating na oath-taking na gaganapin sa Palasyo ng Malacanang. Dalawang team ang pumunta sa Malacanang upang tingnan ang mga pasilidad at nakipag-usap rin sa protocol officer ng palasyo. Magiging simple rin anya ang magiging programa sa inaugurasyon sa June 30. Samantala, nilinaw ni Lavinia ang mga lumalabas na balita na pinili si Maribojoc Bohol Mayor June Evasco para sa DILG. Ayon kay Lavinia, hindi inio-offer ng Duterte Camp ang naturang posisyon kay Evasco at wala ito sa kanilang listahan gaya ng lumalabas sa social media. Hindi rin makumpirma pa ni Lavinia kung pinili na bilang magiging bagong Energy Secretary si dating Airport Manager na si Alfonso Cusi at si dating Acting Justice Secretary Jose Calida naman bilang Solicitor General. Sinabi rin ni Lavinia na nagmo-monitor na ng kalagayan sa agrikultura itong si dating North Cotabato Governor Manuel Piñol na pinili naman na maging kalihim ng Department of Agriculture. Sa ngayon ay welcome naman daw sa transition team ang ilang negative comment na kanilang natatanggap kaugnay nga dito sa mga nagiging line-up na magiging cabinet members ni Duterte. Yan muna ang ating update, Attorney Reg. Maraming salamat, Nel Maribuhok, para sa ulat na yan na nag-uulat sa Davao City. Sa iba pang balita, nagpiyansa na sa kasong graft si dating PNP Chief Alan Purisima. Ito ang balita ni Joyce Balancio. May escort na mga PNP CIDG si dating PNP Chief Alan Purisima nang dumating sa Sandigan Bayan pasado 3:00 ng hapon upang magpiyansa sa kasong graft. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Dexter Corpus, mula sa probinsya ay dumiretso na si Purisima sa Sandigan Bayan. Pinabulaanan din ni Attorney Corpus ang napapabalitang inaresto si Purisima ng PNP CIDG paglapag nito sa Ninoy Aquino International Airport kanina. He was not arrested, he voluntarily surrendered. 30,000 pesos ang piyansa ni Purisima sa isang count ng graft. Ipinaaresto si Purisima na Sandigan Bayan matapos itong kakitaan ng sapat na basihan ang alegasyong nakipagsabwatan si Purisima sa 11 opisyal ng PNP upang paboran ang kumpanyang Warefast Documentation Agency Incorporated para sa kontrata ng application at delivery ng mga lisensya ng baril taong 2011. Ito ay sa kabila na hindi accredited courier service ang Warefast at hindi rin nagbabayad ng tamang buwis. Overpriced din namano ng 100% ang presyo ng kanilang serbisyo kumpara sa ibang courier companies. Kasosyo rin ng Warefast Company ang kumpanyang PhilRem at CMIT Consultancy Group Incorporated sa naging transaksyon. Sinubukan ng UNTV News na kuhanan ng pahayag si Purisima tungkol sa kaso, ngunit tumanggi itong magsalita sa media. Ayon sa kanyang abogado, uuwi na si Purisima sa kanyang probinsya sa Nueva Ecija.
Maliban kay Purisima, nagpiyansa na rin kanina ang ilang pangkapo-akusado niya kabilang na sina dating PNP Directors Gil Meneses, Napoleon Estilles at iba pa. Sa mga pribadong individual naman, tanging si Salud Bautista na lang na presidente ng kumpanyang PhilRem ang hindi nagpapiyansa. Anumang oras ay aarestuhin na rin siya ng mga otoridad sa bisa ng arrest warrant. Si Bautista ang isa sa mga inimbestigahan ng Senado at ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay ng $81 million laundering scam. Sa ngayon ay itatakda pa ng Sandigan Bayan 6th Division ang petsa ng pagbabasa ng sakdal laban kay dating PNP Chief Alan Purisima at sa mga kapwa-akusado niyang nagpiyansa ngayong araw. June 20 naman ang Senate na arraignment para sa mga akusadong nauna nang magpiyansa. Joyce Balancio, UATV News, Worldwide. Itinanggi ng pamunuan ng Police Cavaliers Association Incorporated na masama ang kanilang loob sa pagpili kay Police Chief Superintendent Ronald Bato de la Rosa bilang susunod na hepe ng pambansang pulisya. Ito ang balita ni Joannan. Nilinaw ni Police Cavalier Association Incorporated Chairman Police Director Federico Castro Jr. na suportado niya ang pagkakapili kay Police Chief Superintendent Ronald Bato de la Rosa bilang susunod na pinuno ng Philippine National Police. Pinabulaanan rin ng opisyal ang lumabas na balita na masama ang kanyang loob sa appointment ni de la Rosa dahil sa usapin ng seniority. Ayon kay Castro, iginagalang niya ang desisyon ni Presumptive President Rodrigo Duterte na gawing Chief PNP si De La Rosa. The entire PNP should be behind in order to really make true to the promise of the Presumptive President. Sinasabi ko sa professional public servants kami, we should not put above yung personal aspirations namin. Ang unahin namin yung publiko na siniservisyohan na namin. Dagdag pa ni Castro, hindi na dapat gawing issue ang seniority. Sa halip ang importante aniya ay ang pagiging kwalipikado ng isang opisyal, bagay na taglay naman ni De La Rosa. Ngunit sinabi rin ito na hindi mayaalis sa mga senior police official ang makaramdam ng panghihinayang. Siyempre, mayroong mga police officers who really aspire to become Chief PNP. Every police officer the aspiration is to become the Chief PNP. Ang Police Cavalier Association Incorporated ay isang samahan na binubuo ng mga active police officer na nagsipagtapos sa Philippine Military Academy. Una nang tiniyak ng tagapagsalita ng PNP na inirerespeto nila ang pagkakatalaga kay De La Rosa bilang incoming PNP chief sa kabila ng pagiging isang junior police officer nito. Joan Nano, UNTV News, Worldwide. Samantala, nangangailangan naman ngayon ng Philippine National Police o PNP ng 21,000 bagong pulis na idedestino sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ang balita ni Heaven Basa. Mandato ng Philippine National Police na mag-recruit ng 10,000 pulis taon-taon. Ngunit ngayong 2016 ay 21,000 pulis ang kakailanganin ng PNP. Ang Philippine National Police ngayon is nangangailangan nga ng ating mga applicants kasi nga ang ratio ngayon ng PNP is 1:700 ang national. Ang ideal niyan is 1:500. Kinakailangan natin na magdagdag pa ng pulis. Ang naturang bilang ng kakailanganing pulis ay itatalaga sa iba't ibang pwesto kung saan may kakulangan. Kabilang sa mga requirements sa mga nais makapasok sa PNP ay nakapagtapos ng kolehiyo at nakapasa sa eligibility test ng National Police Commission. Ngunit higit sa lahat, ayon kay Mayor, ay may puso upang manilbihan sa bayan. But this is a noble profession and yung mga aplikante at nais na mag-apply dito at may puso na magsilbi sa bayan ay in-encourage natin na mag-apply ngayon. Heavenly Basa, UNTV News, Worldwide. Dalawang hinihinalang drug pusher ang nasawi sa engkwentro sa mga pulis sa Laguna kaninang umaga. Habang sa Baguio City naman ay isang mag-asawa ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ito ang balita ni Sherwin Colubong.
Patay ang dalawang lalaki na hinihinalang tulak ng ipinagbabawal na gamot sa Barangay Malaban, Binyan, Laguna kaninang alas 6 ng umaga. Ito'y matapos umanong makipagpalitan ng putok sa mga pulis sa mga suspect na sina Tunting Hubida at Arnel Edesa alias Kulos na umano'y mga miyembro ng Peña Drug Group na nag-ooperate sa Binyan at mga karatig na lugar. Ayon sa mga otoridad, nagsasagawa sila ng drug bypass operation sa lugar nang matunugan ng dalawa ang presensya ng mga pulis. Agad umanong tumakbo at nagkulong ang mga suspect sa drug den at pinaputukan ang mga pulis. Na-encounter ng tropa natin, yung grupo nito ni Tunting. Ang pinto nung area nila ay bakal. Binugahan sila ng shotgun. Kung nakapasok sila doon, kung di bakal yung mayari sa yero, malamang kalabog, pulusot doon sa likod nila. Na-recover sa crime scene ang isang shotgun at kalibre 38 na baril na ginamit ng mga suspect, pati na mga pakete ng hinihinalang shabu at ilang drug paraphernalia. Samantala sa bahagi naman ng Baguio City ay isang mag-asawa ang naaresto sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency kagabi. Kinilala ang dalawa na sina Ansaru Pumbaya alias Aksari at Apipa Pumbaya. May furniture shop dyan sa may Bukakan, tapos nagkaroon ng transaction sa akin ng mga suspects. Doon natin na-inulate na. Na-recover sa mag-asawa ang dalawang pakete ng hinihinalang shabu at 69,000 pesos na budel money. Nakuha rin sa kanila ang isang cellphone at isang unit ng gray metallic Toyota sedan na may plakang AQA 6597 na hinihinalang ginagamit sa kanilang transaksyon. Sa ngayon ay nakakulong na ang mag-asawa sa Baguio City Jail at nahaharap sa kasong paglabag sa batas kontra iligal na droga. Kasama ang Baguio News Team, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. at 70 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Hiling na muling pagpapalawig sa deadline ng pag-phase out ng mga school bus service, pinag-aaralan pa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kauna-unahang babaeng Pangulo ng Taiwan na numpana. Nagbabalik ang ito ang balita. Naniniwala si Acting Justice Secretary Emmanuel Caparas na may epekto sa imahe ng bansa sa international community ang planong pagbabalik sa death penalty. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Sinabi ni Acting Justice Secretary Emmanuel Caparas na hindi basta-basta ang planong pagbabalik ng death penalty sa bansa. Isang dahilan nito ang magiging komplikasyon sa commitment ng Pilipinas sa international community. Kabilang ang bansa sa lumagda sa Second Optional Protocol ng International Covenant on Civil and Political Rights noong 1989 na naglalayong alisin ang parusang kamatayan. Kaya tiyak na may epekto sa imahe ng Pilipinas kung muling ipatutupad ng susunod na administrasyon ang death penalty. There will be an effect. That's why I'm sure the President will take those into consideration if and when he does make the formal proposal to reinstate the death penalty. Sa kabila ng mga batikos at suporta sa planong pagbabalik ng parusang kamatayan, dapat anyang ipaubaya na lamang ang pagpapasya sa susunod na Pangulo. Really, it's part of governance, no? And you leave it to your President to make the right decisions for you. Gaya ng maraming Pilipino, magkahalo rin ang damdamin ng kalihim sa death penalty. Kailangan anya dito ng masusing pag-aaral dahil buhay ng tao ang nakasalalay. It's nothing that I would decide on the basis of how I feel or gut feel ko lang, no? Pagka ganyan, kasi buhay ng tao yan eh. I will look through history, pag-aralan kong mabuti yan. And then of course, I'll take a look at our local condition, no? Historically, has it helped, has it not helped, etc.
Ipinagbabawal sa ilalim ng 1987 Constitution ang death penalty, ngunit binibigyan ng kalayaan ng Kongreso na muli itong ipatupad. Ibinalik ang parusang kamatayan sa bansa noong 1993, ngunit muling sinuspende ang pagpapatupad nito noong 2006 hanggang sa kasalukuyan. Kakailanganing magpasa ng batas ang Kongreso upang muli itong maipatupad. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Alamin naman natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano ba magiging weather natin this weekend? Magandang gabi, Tony Reggie, sa ating mga kasambahay. Patuloy pa rin na makakaranas ng mga pagulan ng ilang lugar, lalo na sa Mindanao, Tony Reggie, dahil sa pag-iral pa rin itong ITCZ. Pero walang ine-expect ang pag-asa na mabubuong bagyo na makaka-apekto sa ating bansa sa susunod na 2 araw, Tony Reggie. Yan, pwede pang mag-beach si Angela at saka si Monica. Sige, Ray, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong easterlies o yung hangin na gagaling dito po sa may silangan, nakaka-apekto po sa may eastern section ng Luzon at ng Visayas. Samantalang yung ITCC o yung Intertropical Convergence Zone nakaka-apekto po dyan sa may area ng Mindanao. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, makakaranas pa rin po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Ang heat index forecast ng Pag-asa para po sa Metro Manila at ilang lugar po dyan dito sa may Metro Manila, makakaranas po ng halos 40 degrees Celsius na temperature. Mahigit naman po sa 40 or 41 degrees Celsius sa may area po ng Tuigaraw. Sa Baguio po is 29.4 at halos 40 degrees Celsius din po sa may area ng Puerto Princesa sa Palawan. Ang area naman po ng Visayas, makakaranas po dyan ng partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon din po ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Mahigit sa 40 degrees Celsius din po ang ine-expect na heat index forecast ng Pag-asa para po sa Iloilo City at Metro Cebu, samantalang Tacloban City 38.3 degrees Celsius. Makulimlim po sa area ng Mindanao dahil nga po sa tinatawag natin na ITCZ at makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Ang Cagayan de Oro City, maaari pa rin pong maabot ang heat index na 36.2, ang Metro Davao 37.9 at Zamboanga City 37.6 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:27 a.m. at naman pong sunset, 6:18 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalaan. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Magkakaroon na naman ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Nagbabalik si Monokson. Mahigit piso ang dagdag presyo sa gasolina habang halos piso naman sa diesel simula sa Martes sa darating na linggo. Ayon sa Department of Energy, nakaapekto sa presyo ang sabay-sabay na krisis na nararanasan sa iba't ibang bansa. Dahil sa political crisis sa Nigeria at Venezuela, nagkaroon ng problema sa supplier. Habang malapit naman sa pinagkukunan ng krudo ang wildfire sa Canada. Tumaas rin ang demand sa mga bansa sa Asia Pacific dahil sa mainit na panahon. Nakaapekto rin ang paglakas ng ekonomiya ng Amerika kaya tumaas rin ang interes sa US Federal Reserves. Pag nag-improve yung economy nila, mas maraming trabaho, mas kailangan yung produkto, mas kailangan yung petroleum. So, mas malaking demand yun. Ayon sa DOE, kung magpapatuloy ang ganitong trend sa pandaigdigang merkado, maaring simula na ito ng serye ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Pagka ganito lang, hindi naman siguro tataas ng parating ganito every week. Para mag-stabilize lang siya at a certain level, pero hindi siya mag-shoot up. Subalit nilinaw ng DOE na bagamat unti-unti nang tumataas ang presyo ng produktong petrolyo, hindi pa napapanahon na magtaas sa pamasahe. Ngayong taon, mayroon ng 10 beses na nagtaas at 9 na beses na nagbaba ang presyo ng diesel at gasolina. Malayo pa siya, so hindi pa kailangang mag-request for an increase sa pasahe. Tutol naman ang ilang transport group na hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin ang kanilang mosyon na ibalik sa 850 ang minimum fare sa jeep. Dahil tuloy-tuloy naman ang pagtaas, provisional increase din ang hinihingi namin
na ibalik muna sa original na pamasahe na 850. Bukod dito, nais rin hilingin ng mga transport group sa susunod na administrasyon na buwagin na ang oil deregulation law. Sa susunod na linggo ay sasabayan ng mga transport group ng isang kilos protesta ang nakaamba na piso na dagdag presyo sa produktong petrolyo. Anila, napapanahon na ito dahil malaki na ang nalugi sa kanila ngayong bakasyon dahil sa kakaunting bilang ng mga pasahero. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Pinag-aaralan pa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kahilingan ng mga school service operators na huwag munang i-phase out ang mga lumang school bus service. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Humihingi muli ng extension sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang grupo ng mga school service operator sa pag-phase out sa mga lumang school bus. Batay sa orihinal na plano, hanggang March 31, 2016 na lamang pwedeng bumiyahe ang mga school service na may mahigit 15 taon ng edad. Ngunit ayon kay LTFRB Board Member Attorney Ariel Inton, pag-uusapan pa nila kung magbibigay na naman sila ng palugit, gayong nangako na noong 1 taon ang mga may-ari at operator ng mga school service na susunod na sila sa kautusan. Pag-uusapan pa ng board yan, no? Hindi pa kami nagbabago ng polisiya. Yung extension ay hanggang doon na lang sa dahil itong extension ito matagal na ilan ulit na nagkaroon ng extension. Pakiusap naman ng mga school service operator na sana ay bigyan pa sila ng kaunting panahon dahil hindi pa lahat ay nakakabili ng bagong unit. Dito sa bilang sa Metro Manila is 10,000 unit ang school service ang tumatakbo. So ang tumatakbo ngayon dito, nakapagpalit na ng bago, is nasa almost 20% pa lang. Sa tala naman ng LTFRB sa Metro Manila, mayroong mahigit na 6,000 rehistradong school service at halos 2,000 sa mga ito ay mahigit 15 taon na ang serbisyo, ang kailangan ng mapalitan ng panibagong school service units. Isa sa mga pangunahing ikinukonsidera ng LTFRB upang hindi napayagan pang bumiyahe ang mga lumang school service ay ang kapakanan at kaligtasan ng mga mag-aaral na araw-araw susunduin at ihahatid sa darating na pagbubukas ng klase. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. Sa ibang balita, pabor ang Light Rail Transit Authority na sundin ang orihinal na plano sa lokasyon ng LRT-MRT Common Station sa Quezon City para matuloy na ang proyekto. Ito ang balita ni Monokson. July 30, 2014 ang ITRO ng Korte Suprema ang pagtatayo ng Common Station para sa LRT at MRT sa Quezon City. Matagal na sanang naumpisahan ang proyekto kung hindi nagdesisyon ang Department of Transportation and Communication na ilipat ang lokasyon ng Common Station. Dito sana planong itayo ng DOTC ang Common Station na kung saan magtatagpo ang LRT Line 1, MRT Line 3 at MRT Line 7. Subalit ayon sa LRTA, kung matatagalan pa bago malif ang TRO, mas mabuti pa na umpisahan na lang ang naunang plano na kung saan itatayo sa harapan ng SM Annex ang Common Station. Hindi naman talaga mag-prosper to. We just proceed as planned. Anyway, this came late, this proposal came late. Wala pa ring desisyon ng Korte Suprema sa kahilingan ng DOTC at LRTA na mailipat ang lokasyon ng MRT-LRT Common Station matapos na i-deny ang petition ng LRTA at DOTC na alisin ang temporary restraining order. Pinigilan ng TRO ang LRT at DOTC na ilipat ang Common Station sa Trinoma Mall mula sa SM City North EDSA. Ayon sa desisyon, hindi maaaring ipagwalang bahala ng Korte Suprema ang naunang plano na itayo sa SM North ang Common Station. Kailangan dumaan sa legal na proseso kung nais ng DOTC na maumpisahan na ang pagtatayo ng Common Station sa bago nitong lokasyon, lalo na at para ito sa kapakanan ng publiko. Ipinagpaliban rin ng Korte Suprema ang petition for injunction na inihain ng SM Prime Holdings sa Pasay Regional Trial Court.
Noong June 2014, kinasuhan ng SM Prime Holdings ang DOTC at LRTA dahil sa paglabag nito sa kanilang kasunduan sa lokasyon ng common station. Subalit, hindi pinagbigyan ng Pasay RTC. Ayon naman sa DOTC, napagpasyahan nilang ilipat ng lokasyon ng common station batay sa pag-aaral na mas makakatipid ang pamahalaan ng 800 million hanggang 1 billion pesos kung maitatayo ang istasyon malapit sa Trinoma Mall. Bawat isa sa amin will have to look at our contracts and see kung pwede ba or technically feasible, economically feasible, and legally allowed sa contract. Bukod dito, nag-expire na umanong kasunduan sa SM Prime Holdings noon pang 2011. Subalit, itinanggi ito ng SM Prime Holdings at sinabing walang expiry date ang mga dokumento. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. 2 shot ang abante ni Masters champion Danny Willip sa first round ng Irish Open. Pumalo si Willip ng 7 under 65, kasunod si Rory McIlroy ng Northern Ireland na tinapos ang unang round sa 67. Magkasama naman sa 4 under 68 si Jaco Van Zyl ng South Africa at Englishman Callum Shinkwin. Si defending champion Soren Jeldsen ng Denmark ay nagsumite ng 3 under 69 kasama ang isang eagle sa 18th hole. Enjoy ang mga Pilipino sa California sa idinaos na concert ng international pop balladeer actor na si Rex Smith. Nagpasikat ng awiting Simply Jessie at You Take My Breath Away. Ito ang balita ni Christy Arosasilla. Stars that glisten, hopes for kissing. Honey, listen, it's true. No one ever loved you better. I love you, honey. Ilang dekada man ang nagdaan mula noong 1979 nang pasikatin ng international pop balladeer actor na si Rex Smith ang awiting Simply Jessie at You Take My Breath Away, subalit patok na patok pa rin ito sa mga Pilipinong naninirahan dito sa Amerika. Kakaiba ang performance ng American singer-actor na si Rex Smith dahil ikinuwento nito kung paano siya nagpasimula at ang kanyang naging magandang kapalaran sa industriya ng pelikula at ng musika. Pinanganak sa Jacksonville, Florida at nang maging teenager na ay nagpa siyang lumipat sa New York City upang maging isang rock star. Ilan pa sa pinasikat na awitin ni Smith ay ang Let's Make a Memory, Forever, Where Do We Go From Here, Sweet Caroline at Everlasting Love. Unang lumabas bilang stage actor si Smith sa isang Broadway musical play na Grease na ginampanan niya ang lead role na si Danny Zuko. Nasundan pa ito ng ilang musical plays na Pirates of Penzance, Sunset Boulevard at Scarlet Pimpernel. Lumabas din siya sa ilang television movie na Trial of the Incredible Hulk, Sooner or Later at Street Hope kung saan nakasama niya si George Clooney. Binahagi rin ni Rex Smith ang kanyang naging magandang karanasan sa pagbisita sa Pilipinas. It's always a great experience. I've never been to the Philippines during the month of April, it was April, and it was blue skies. It was beautiful. People go, it's so hot. I go, it's wonderful because I always go around February and it's gray I was blown away. I can stand the heat. It made the Philippines even more beautiful. It was great. Dahil sa mainit na pagtanggap ng mga fans, inaasahan ng repeat concert ng international pop balladeer na si Rex Smith dito sa California. This is Rex for UNTV saying mabuhay. Mula rito sa Celebrity Center, Hollywood, California, Chris Trasasilla, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Thalia Javier. Happy weekend sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Thalia, at happy weekend din sa iyo, Thalia, at sa inyong dalawa. Happy weekend. Sa ating mga kasambahay. Saan ba kayo mag-weekend?
Bahay lang. Pahinga. Pahinga lang. At happy weekend po sa inyong mga kasambahay. Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.